Ang aking sarili kong anak, si Katrina, nagpilit sa akin na pirmahan ang isang papel. Sabi niya, para daw sa _apos, kinabukasan _apos ng mga apo ko. Ngunit ang ipinapirma niya pala ay ang titulo ng lupain na pinaghirapan namin ng nanay niyo, ang tanging pamana ko sa inyo. Akala niya, dahil matanda na ako, wala na akong lakas. Pero ang puso ng isang tatay, hindi niyo basta-basta kayang baliin, _quote. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Elena Ramirez. 60 apos, 4 na taong gulang na ako noon, isang simpleng nanay at lola mula sa Pilipinas, na ang tanging pangarap ay makita ang aking pamilya na masaya. Akala ko, ang lahat ng pagod at sakripisyo ko sa buhay ay may patutunguhan, isang tahimik na pagtatapos ng aking paglalakbay. Pero, may isang araw na bumalik ako sa realidad, sa paraan na hindi ko kailanman inakala, isang aral na tanging pait lamang ang makapagbibigay. Ito ang kwento ng araw na iniwan ako ng sarili kong anak sa gitna ng disyerto, sa isang banyagang lupa, kung saan walang ibang narinig ang aking tainga kundi ang mga salitang, _quote, good luck, nanay, _quote. Naalala ko pa ang bawat detalye ng sandaling iyon, ang lamig ng hangin sa Dubai International Airport, ang ingay ng mga taong nagmamadali, lahat ay tila lumulutang sa aking paligid habang nakatayo ako doon, tuliro. Si Katrina, ang sarili kong anak na buong buhay kong inalagaan, naglakad palayo, ang likod niya ay tila isang malaking pader na unti-unting lumalayo sa akin. Walang telepono, kinuha niya. Walang wallet, kinuha din niya. Sa aking bulsa, tanging 5,000 na lang ang natira, ang kaunting halaga na iniwan niya bilang pamana ng kanyang pagkawalang pakialam. At ang tanong na bumalik-balik sa aking isip, tulad ng isang sirang plaka, _quote, bakit, anak ko, bakit ako iniwan ng sarili kong anak dito, _quote, isang tanong na walang kasagutan noon, walang pang kasagutan hanggang ngayon, isang tanong na napakabigat para sa isang ina. Parang pelikulang bumalik sa aking isip ang 40 taon ng aking buhay, mula sa isang simpleng probinsya, nagtrabaho bilang isang yaya sa kabisera, upang makapag-aral, at maging isang nurse sa isang pampublikong ospital sa Maynila. Hindi ako tumigil, nanay, lola. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, gising na ako. Pagkatapos ng duty ko, diretso sa bahay para alagaan ang aking apo na sina Marco at Sofia, mga anak ni Katrina. Ang aking ipon, ang lahat ng pinaghirapan ko, itinabi ko para sa kanila. Naalala ko, nang iwan ni Mang Tonyo si Katrina, walang-wala siya. Ako ang umako, ako ang nagsikap para sa kanila. Nang kailangan niya ng pera para sa bagong bahay, ipinagbili ko ang tanging lupa namin sa probinsya, ang munting mana namin mula sa tatay ko. Wala akong pinagsisihan noon, dahil ang kaligayahan nila ay kaligayahan ko din. Akala ko, sapat na ang lahat ng pagbibigay ko, sapat na ang pagmamahal na inialay ko. Ang pag-asa ko noon, para sa aking pamilya, ay tila isang ilaw na patuloy kong binabantayan, kahit pa unti-unting nauubos ang aking sariling ningas. Ang bawat sentimo, bawat overtime ko sa ospital, bawat pisong natitira sa aking pensyon, inilaan ko kay Katrina. Nang magkaroon siya ng mga anak, sina Marco at Sofia, doble ang naging sikap ko. Nagtrabaho ako ng husto, para lang mabayaran ang matrikula nila sa mga mamahaling eskwelahan, ang mga uniforme nilang binibili pa sa ibang bansa, ang kanilang mga bagong gamit na lagi niyang sinasabi na kailangan nila para hindi mapag-iwanan. Sabi niya, _quote, nanay, kailangan ng mga bata ito, para hindi sila mapahiya sa mga kaklase nila. Ako na lang ang magbabayad pag nagkatrabaho na ako ng mas maganda, _quote, naniwala ako. Naniniwala ang isang nanay. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong nilabas ang aking retirement fund, ang aking munting insurance, para lang matugunan ang mga pangangailangan niya. Minsan, sa gitna ng gabi, tawag niya, _quote, nanay, kailangan ko ng pambayad sa kuryente, naputulan kami, _quote, o kaya naman, _quote, nanay, may sakit si Marco, kailangan ng gamot, walang pera, _quote. Hindi ako nagdadalawang isip. Basta _apos, para sa kanila, para sa kaligayahan ng aking mga apo, kahit ang huling patak ng aking lakas ay ibibigay ko. Ito ang uri ng nanay na ako, ang uri ng lola na ako, ang taong nagbibigay ng walang hinihinging kapalit. Akala ko, pagmamahal ang sukli sa lahat ng pagbibigay ko. Akala ko, pagmamahal ang magiging daan sa pag-uwi ko. At ang biyahe sa Dubai, ito ang kanyang _quote, regalo _quote, sa akin. Naalala ko pa ang ngiti niya, ang ngiti na nagpapalitaw sa aking lahat ng pagod.
Ampersand quote, nanay, panahon na para makita mo ang mundo. Deserve mo ampersand apos, yan pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa amin, ampersand quote, ang unang 4 na araw ay tila isang panaginip. Ang mga matataas na gusali, ang lamig ng aircon sa mga mall, ang ganda ng Burj Khalifa. Naglalakad kami, magkahawak kamay, parang magkaibigan. Nararamdaman ko ang dati kong anak, ang malambing na Katrina, ang anak na minahal ko ng buong puso. Ngunit, sa ika-5 umaga, habang kumakain kami ng almusal sa hotel, may tumawag sa kanya. Nagbago ang kanyang mukha, tumigas. Pagkatapos ng tawag, tiningnan niya ako. Ang tingin niya, parang hindi ko nakilala. Ampersand quote, nanay, kailangan nating mag-usap, ampersand quote, sabi niya, ang boses niya ay malalim, malamig. Ang puso ko, biglang kinabahan. Ampersand quote, anak, anong nangyayari? Ayos ba ang lahat? Ampersand quote, ang sagot niya, isang suntok sa aking dibdib. Ampersand quote, hindi, nanay, hindi ayos. Kausap ko lang ang prinsipal ng eskwelahan ng mga bata. Kailangan ko ng pambayad sa matrikula sa susunod na taon. Mga 500,000 piso, ampersand quote, 500,000 piso. Ang puso ko biglang lumubog. Ampersand quote, anak, alam mo namang wala akong ganoong kalaking pera. Naubos ko na ang aking retirement fund sa pagtulong sa inyo, ampersand quote, doon, nakita ko ang totoong Katrina. Ang kanyang mukha ay nagbago, ang init na ipinapakita niya sa mga nakaraang araw ay nawala, parang bula. Ampersand quote, anong wala kang pera? Ibig mong sabihin, inubos mo ang lahat ng pera mo sa walang kwentang biyaheng ito, sa halip na tulungan ang sarili mong mga apo. Nanay, regalo mo ito. Ibigay mo sa akin ang pera na hiniling ko. Hindi ko alam na napakasarili mo, ampersand quote, ang mga salita niya, tumama sa akin, parang sampal. Para akong binubugbog. Isang oras siyang nagalit, nagbigay ng mga salita na hindi ko kailanman malilimutan. Tinawag niya akong pasanin, isang walang kwentang ina na puro kahihiyan lang ang dala. At ang pinakamasakit, ampersand quote, hindi ka tunay na nanay. Isang bangko ka lang na binibigyan kami ng pera, ampersand quote, nang matapos siya, tumayo siya. Ampersand quote, kunin mo ang gamit mo. Ihahatid kita sa airport, ampersand quote, airport, pero bukas pa ang flight namin. Ampersand quote, ngayon ang flight mo. Pinapalitan ko na ang tiket mo, ampersand quote, ang biyahe sa airport, tahimik. Nakatingin lang ako sa labas, ang utak ko, umiikot. Paano? Paano nagbago ang lahat ng ganito kabilis? Ang anak na yumakap sa akin kagabi, ngayon ay nakatingin sa akin na parang estranghero. Pagdating sa airport, inabot niya sa akin ang aking pasaporte. Ampersand quote, ang flight mo ay 6 na oras pa. Gate U23, ampersand quote, Katrina, anak, mag-usap tayo. Hindi ko maintindihan, ampersand quote, ang nangyari, nanay, ay nakita ko na kung sino ka talaga. Isang makasariling babae na sarili lang ang iniisip, ampersand quote, makasarili. Ampersand quote, binigay ko ang lahat para sa iyo at sa mga bata, ampersand quote, at ngayon na kailangan kita, wala kang maibigay, ampersand quote, tumalikod siya, pagkatapos ay huminto. Ampersand quote, at ang telepono mo. Kailangan kong kunin. Kasama ampersand apos, yan sa plano ko, ampersand quote, ang telepono ko. Pero paano ako makikipag-ugnayan, ampersand quote, hindi ko problema ampersand apos, yan, ampersand quote, inilahad niya ang kamay niya. Ibinigay ko ang telepono ko nang nanginginig ang mga kamay. Kinuha din niya ang aking wallet dahil ang mga credit card ko daw ay sa kanya. Iniwan niya ako na mayroon lang pasaporte at 5,000 sa bulsa ko. Ampersand quote, good luck, nanay, ampersand quote, iyon ang huli niyang salita bago siya nawala sa dami ng tao. Nakatayo ako doon, 6 na po ampersand apos, 4 na taong gulang, sa isang banyagang airport. Walang sapat na pera, walang telepono, walang paraan para makipag-ugnayan kaninuman. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, ako ay nag-iisa. Ang mga sumunod na oras ay tila isang bangungot. Pagdating ko sa gate, nakatayo ako doon, sa harap ng gate 23, na tanging hangin lang pala ang pag-asa. Walang flight. Walang pwedeng puntahan. Para akong isang maleta na iniwan, nakalimutan sa gitna ng daan. Ang bawat tao na dumadaan, tila nagmamadali patungo sa kanilang kapalaran, habang ako, nakaupo lang, ang mga luha ko, walang tigil sa pagtulo. Hinawakan ko ang aking bulsa, ang 5,000,
Habang nakasandal ako sa upuan, ang mga balikat ko, nanginginig sa pag-iyak, may narinig akong mga yapak. Mabilis. Mapuwersa. Hindi ko pinansin. Ano pa bang pwede kong asahan? Ngunit biglang may tumigil sa harap ko. Inangat ko ang aking ulo, ang mga mata ko nanlalabo sa luha. Isang lalaki. Mga 50 anyos siguro. Suot niya ang isang puting dishdasya, malinis at mayaman ang dating. Ang kanyang mukha may bakas ng pagmamadali pero kalmado pa rin ang kanyang mga mata. Hindi ko siya maintindihan, ang kanyang mga salita ay sa wikang Ingles na may kakaibang tono. Pero narinig ko ang isang salitang tila pamilyar. Lumapit siya ng kaunti, ang kanyang boses, mahina pero malinaw. Ginang, sabi niya, at sa pagkakataong ito, Tagalog na ang kanyang salita, perpekto at walang bahid. Nakatayo ako doon, sa harap ng Gateway 23, na tanging hangin lang pala ang pag-asa. Walang flight. Walang pwedeng puntahan. Para akong isang maleta na iniwan, nakalimutan sa gitna ng daan. Ang bawat tao na dumadaan, tila nagmamadali patungo sa kanilang kapalaran, habang ako, nakaupo lang, ang mga luha ko, walang tigil sa pagtulo. Hinawakan ko ang aking bulsa, ang 5,000 na tanging laman. Paano ako makakauwi? Paano ako makakakain? Walang telepono, walang kakilala. Sa loob ng maraming taon, ako ang tagapagbigay, ako ang tagapag-alaga. Ngayon, ako ang nangangailangan at walang sinuman ang nandyan. Ang isip ko, lumilipad pabalik sa Pilipinas, sa mga kapitbahay namin na kahit kaunti ang kita, may awa pa rin sa isa't isa. Dito, sa bansang ito, tila lahat ay nakatingin lang sa sarili nilang daan. Ang bigat ng katahimikan ko, tila mas masakit pa sa bawat salitang sinabi sa akin ni Katrina. Habang nakasandal ako sa upuan, ang mga balikat ko, nanginginig sa pag-iyak, may narinig akong mga yapak. Mabilis. Mapuwersa. Hindi ko pinansin. Ano pa bang pwede kong asahan? Ngunit biglang may tumigil sa harap ko. Inangat ko ang aking ulo, ang mga mata ko nanlalabo sa luha. Isang lalaki. Mga 50 anyos siguro. Suot niya ang isang puting dishdasya, malinis at mayaman ang dating. Ang kanyang mukha may bakas ng pagmamadali pero kalmado pa rin ang kanyang mga mata. Hindi ko siya maintindihan, ang kanyang mga salita ay sa wikang Ingles na may kakaibang tono. Pero narinig ko ang isang salitang tila pamilyar. Lumapit siya ng kaunti, ang kanyang boses, mahina pero malinaw. Ginang, sabi niya, at sa pagkakataong ito, Tagalog na ang kanyang salita, perpekto at walang bahid. Maaari bang magpanggap kang asawa ko? Parating na ang driver ko, at may mga taong kailangan kong iwasan, tinitigan ko siya. Magpapanggap. Bilang asawa niya. Ako, isang matandang lola na halos walang-wala, at siya, isang lalaking tila lumabas sa isang magasin ng mayayaman. Ngunit, sa mga mata niya, nakita ko ang isang bagay na hindi ko nakita kay Katrina, ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Respeto. At ang kakaibang pakiramdam na tila may koneksyon. Sa ilalim ng matinding pagkabigla at pagkalito, tumango ako, walang ibang masabi kundi, sige po, tinulungan niya akong tumayo, at magkasama kaming naglakad patungo sa labasan. Habang naghihintay kami, tiningnan niya ako muli. Ang kanyang tingin, tila nakikita ang aking kaluluwa. Pagsisisihan ng anak mo ang pag-iwan sa bulong niya. Masaya akong nandito ka. Hindi ko lubos maintindihan ang ibig niyang sabihin, pero ang mga salita niya, tumatak sa aking puso. Sa loob ng maraming oras, pakiramdam ko ay isang basahan lamang ako, isang basura. Ngayon, sa harap ng estrangherong ito, sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ako ng munting kislap. Ito ang aking dignidad. Ang sasakyan na sumundo sa amin ay mas marangya kaysa sa kahit anong nasakyan ko. Ang driver, isang matandang lalaki na may mabait na ngiti, bumati sa amin sa wikang Arabe, at pagkatapos ay lumipat sa Tagalog nang sabihin sa kanya ng aking kasama, para sa aking kaginhawaan. Ako si And Al Maktoum, sabi niya habang papalayo kami sa airport. At sigurado akong nagtataka ka kung ano ang iyong pinasok. Tumango ako, pakiramdam ko, nasa isang kakaibang panaginip pa rin. Ako si Elena Ramirez, sagot ko. At naguguluhan ako,
Ampersand quote, kung kayo ang nasa lugar ko, mga kapamilya ng tahimik na ama, paano ninyo haharapin ang ganitong pagtawag? Ano ang inyong ipapayo sa akin? Kung ku siyan ni NI, la gipti yan lon la isa yld, tibit ran yal si denen ni yan ane danilen ti trongsat la journey anay. Asi eni kaku angon ni Vin Land niti tip iles kuyansi, ang pinakamahalagang bahagi ng aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsuporta, ampersand quote. Pinanood ko ang pagkalayo namin sa airport, ang mga ilaw ng Dubai, tila bituin sa lupa. Sa loob ng sasakyan na mas malaki pa sa aming sala sa Pilipinas, pakiramdam ko ay hindi ako nabibilang. Marangya, malinis at tahimik. Ngunit sa gitna ng lahat ng kagandahan na yon, may bahid ng kalungkutan. Si Ahmed, nakatingin lang sa bintana, tila malalim ang iniisip. Ampersand quote, nakita ko ang nangyari sa airport, Ginang Elena, ampersand quote, sabi niya, mahina ang kanyang boses. Ampersand quote, iniwan ka ng anak mo doon. Bakit ko alam? Dahil nakita ko ang tingin na yon. Ang parehong tingin na ibinigay sa akin ng aking sariling anak, 5 taon na ang nakakaraan, ampersand quote, ang kanyang boses, bahagyang nanginginig. May isang uri ng kalupitan na tanging mga anak lamang ang kayang ipakita sa kanilang mga magulang. Ang mga salita niya, tila isang salamin na nagpapakita ng aking sariling sakit. Sa biyahe patungo sa kanyang tahanan, ikinuwento ni Ahmed ang kanyang kwento. Siya ay isang biyudo. Mayroon siyang 3 matatandang anak na lalaki na nawalan ng koneksyon sa kanya matapos ang isang pagtatalo tungkol sa testamento ng kanyang asawa. Gusto nilang ibenta niya ang lahat at hatiin kaagad ang pera. Gusto niyang panatilihing magkasama ang negosyo ng pamilya. Ampersand quote, inakusahan nila akong sakim, na inuuna ang pera kaysa sa pamilya, ampersand quote, paliwanag niya. Ampersand quote, hindi nila naintindihan na ang lahat ng itinayo ko ay para sa kanila, para sa kanilang mga anak. Ngayon, hindi ko na nakikilala ang aking sariling mga apo, ampersand quote, ang bawat salita niya, tila tumatagos sa aking puso. Hindi lang pala ako ang may ganitong pighati, hindi lang pala ako ang nakakaranas ng ganitong sakit. Ang aking mata, napuno ng luha, pero sa pagkakataong ito, hindi lang para sa sarili ko, kundi para din kay Ahmed. Nang dumating kami sa kanyang ari-arian, hindi ko maitago ang aking pagkamangha. Hindi ito isang bahay, kundi isang mansyon. Moderno, eleganteng-eleganteng, na may mga hardin na perpektong inaalagaan, at isang nakamamanghang tanawin ng lungsod. Napansin ni Ahmed ang aking reaksyon. Ampersand quote, masyadong malaki para sa isang lalaki lang, ampersand quote, pag-amin niya. Ampersand quote, pero hindi ko maiwan ang lugar kung saan ako naging masaya kasama ang aking asawa. Ampersand quote, sinalubong kami ng kanyang mayordoma, isang matandang babae na nagngangalang Fatima. May mabait na ngiti. Bumati siya sa akin ng may pag-unawa, na tila alam na niya ang aking pinagdaraanan. Ampersand quote, kailangan mong manatili hangga ampersand apos, kailangan mo, ampersand quote, sabi ni Ahmed sa akin ng gabing iyon sa hapunan. Ampersand quote, wala akong masamang intensyon, naiintindihan ko lang ang pakiramdam ng iwanan ng mga mahal natin, ampersand quote, ang mga sumunod na araw, tila isang panaginip. Sinubukan kong makipag-ugnayan sa Pilipinas. Ipinahiram sa akin ni Ahmed ang kanyang telepono. Una, si Katrina. Blocked. Sinubukan ko ang kanyang numero ng paulit-ulit, ngunit walang sagot. Sa huli, tinawagan ko ang aming bahay sa Maynila. Narinig ko ang boses ni Marco, ang aking apo na 17 taong gulang. Ampersand quote, Lola, nasaan ka? Sabi ni nanay, nag-isa ka lang na naglakbay, ampersand quote, nag-isa. Naglakbay. Ang puso ko biglang huminto. Si Katrina, sinira na niya ang lahat. Hindi lang niya ako iniwan, kundi pinapaniwala niya rin ang aking mga apo na ako ang may kasalanan. Ampersand quote, hindi yan totoo, apo, ampersand quote, sabi ko, nanginginig ang boses. Ampersand quote, iniwan ako ng nanay mo dito, ampersand quote, may katahimikan sa kabilang linya. Ampersand quote, hindi po totoo ampersand apos, yan, Lola. Hindi po gagawin ampersand apos, yan ni nanay, ampersand quote, ang sakit, tila dumoble. Hindi lang ako iniwan ni Katrina, kundi sinisira niya pa ang aking reputasyon sa harap ng aking mga apo. Ginawa niya akong lihim, o kaya naman ay isang sinungaling. Ang bawat alaala ng aking pagmamahal at pagbibigay, unti-unting ginagawang kasinungalingan. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti kong sinimulan ang paghahanap sa aking sarili sa bagong mundong ito.
Nagsimula akong makipag-ugnayan sa bilog ng mga kaibigan ni Ahmed, mga negosyante, artista, profesional, marami sa kanila ay nakaranas din ng mga pagtataksil sa pamilya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakipag-usap ako kung saan mahalaga ang aking opinyon, kung saan ang mga tao ay nakikinig sa aking mga kwento bilang isang nurse nang may tunay na respeto. Ampersand quote, mayroon kang napakahalagang pananaw sa pag-aalaga ng mga tao, ampersand quote, sabi sa akin ng isang doktor sa isang hapunan. Ampersand quote, sa aming ospital, kailangan namin ng mga konsultant na may karanasan tulad mo, ampersand quote, konsultant. Naguluhan ako. Si And, mumiti. Ampersand quote, Elena, mayroon kang 40 taon ng karanasan sa pangangalaga ng kalusugan. Ginto yon dito sa Dubai, kung saan pinapalawak nila ang kanilang serbisyo sa kalusugan, ampersand quote. Ngunit habang nagsisimula akong maramdaman ang aking halaga sa unang pagkakataon sa mga dekada, isang bahagi ng aking puso ay umaasa pa rin na tatawag si Katrina, nahihingi siya ng tawad, na aminin niya ang kanyang pagkakamali. Patuloy kong tinitingnan ang telepono na ipinahiram sa akin ni Ahmed, naghihintay ng mensahe na hindi dumating. Isang hapon, habang si Ahmed ay nasa isang meeting sa negosyo, may tumawag sa akin mula sa isang hindi kilalang numero. Si Katrina. Ampersand quote, nanay, nasaan ka ba? Hinahanap ka na ng mga kapitbahay, ampersand quote, nasa Dubai ako, Katrina, kung saan mo ako iniwan, ampersand quote, huwag kang magdrama, nanay. Kailangan ko lang ng oras para mag-isip. Umuwi ka na. Kailangan ka ng mga bata, ampersand quote, kailangan ako ng mga bata. O kailangan mo lang ako para alagaan sila habang ikaw ay umaalis. Ampersand quote, paano mo nasabi ampersand apos, yan? Isa akong single mom na nagsisikap, ampersand quote, at ako naman ay isang 60 ampersand apos, 4 na taong gulang na babae na ginugol ang buong buhay at lahat ng ipon ko sa pagtulong sa iyo. Para lang iwanan sa isang banyagang airport, ampersand quote. Ampersand quote, mayroon kang pera para tumira sa mga marangyang hotel, ampersand quote, hindi ako sa hotel, Katrina, ampersand quote, nasaan ka kung gayon, ampersand quote, sa unang pagkakataon sa aking buhay, napagpasyahan kong huwag ipaliwanag ang lahat sa aking anak. Ampersand quote, nasaan ako? Nasa lugar ako kung saan ako pinapahalagahan, ampersand quote, ang katahimikan sa kabilang linya, mahaba. Nang magsalita muli si Katrina, ang kanyang boses ay may lamig na nagpapanginig sa akin. Ampersand quote, sige, nanay. Manatili ka dyan sa iyong mga bagong mayayamang kaibigan. Pero kapag na-realize mo na hindi ka nila tunay na mahal, huwag kang babalik na umiiyak sa akin, ampersand quote, pinutol niya ang tawag bago pa ako makasagot. Nanginginig ako, hawak ang telepono. Nang bumalik si Ahmed mula sa kanyang meeting. Ampersand quote, Elena, anong nangyari? Ampersand quote, tumawag ang anak ko, ampersand quote, bulong ko. Ampersand quote, at sa tingin ko, nawalan na ako ng pamilya, ampersand quote, umupo si Ahmed sa tabi ko. Ampersand quote, minsan, ang pagkawala ng mga nakakalason na tao ay ang tanging paraan upang mahanap ang ating sarili. Ampersand quote, ang mga salita niya, umalingaw-ngaw sa aking isip ng gabing iyon. Sa unang pagkakataon, nagsimula akong magtaka kung si Katrina ba ay ganoon na talaga mula noon o kung ngayon ko lang nakita ang katotohanan na matagal ko nang itinanggi. 2 linggo na akong naninirahan sa bahay ni Ahmed noon, 2 linggo na rin akong nagsisimulang makakita ng liwanag. Komportable na ako at kahit paano may silbi. Nagtutulong ako kay Fatima sa paghahanda ng pagkain, sa pagsasaayos ng aklatan ni Ahmed, at nagsimula pa akong magturo ng Tagalog sa ilang empleyado niya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman ko na ako ay pinapahalagahan, hindi dahil sa aking kakayahang magbigay ng pera, kundi dahil sa kung sino ako. Isang umaga, habang nag-aalmusal, napansin kong balisa si Ahmed. Palagi niya akong tinitingnan na tila may gustong sabihin ngunit pinipigilan. Nang matapos si Fatima sa pagliligpit ng mga plato, umubo siya. Ampersand quote, Elena, ampersand quote, sabi niya, ampersand quote, may kailangan akong sabihin sa ampersand apos, yo, pero hindi ko alam kung paano ka magre-react, ampersand quote, biglang bumigat ang aking sikmura. Ampersand quote, ano po yon, ampersand quote, tungkol sa anak mo, si Katrina, ampersand quote, ang puso ko, lumundag. Ampersand quote, anong nangyari kay Katrina? May nangyari ba sa kanya? Ampersand quote, hindi yon, ampersand quote, tumayo si Ahmed at lumapit sa bintana,
iniiwasan ang aking mga mata. Ampersand quote, Elena, ang anak mo ay nagtatrabaho sa isang kumpanya na tinatawag na Innovatlink Solutions. Ampersand quote, siya ang Human Resources Manager doon. Paano mo nalaman? Ampersand quote, bumaling sa akin si Ahmed, seryoso ang kanyang mukha. Ampersand quote, dahil ang isa sa aking mga kumpanya ay may consulting contract sa kanila. Maraming beses na akong naka-attend ng meeting doon sa loob ng 6 na buwan. Nakita mo ba siya? Nakausap mo ba siya? Ampersand quote, Elena, at ang nakita ko ampersand quote, huminto siya, hinahaplos ang kanyang buhok. Ampersand quote, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito. Ampersand quote, sabihin mo lang, pakiusap, ampersand quote. Umupo siya sa harap ko at hinawakan ang aking mga kamay. Ampersand quote, ang anak mo, mayroon siyang napakasamang reputasyon sa opisina na yon. Ang mga matatandang empleyado, takot sa kanya, ampersand quote, takot. Bakit? Ampersand quote, dahil tinatrato niya sila na parang basura. Nasaksihan ko kung paano niya sinisigawan, hinuhubaran sila ng dignidad sa harap ng publiko, binabantaan ng pagpapaalis kung hindi nila gagawin ang gusto niya. Ampersand quote, huminto si Ahmed, tiningnan ang aking mukha na puno ng pagkabigla. Ampersand quote, ngunit ang pinakamasama ay ang sinasabi niya tungkol sa mga matatanda sa pangkalahatan. Ampersand quote, ano ang sinasabi niya? Ampersand quote, na sila ay pasanin sa mga kumpanya, na nandyan lang sila dahil sa awa, na dapat na silang magretiro at bigyan ng daan ang mas bata at mas may kakayahang mga tao. Ampersand quote, pakiramdam ko, sinuntok ako sa sikmura. Ampersand quote, hindi maaari. Hindi ganyan ang anak ko, si Katrina. Ampersand quote, Elena, nakita ko siya noong nakaraang linggo, pinapaiyak niya ang isang 60 taong gulang na sekretary sa harap ng buong opisina. Sinabi niya na masyado na itong matanda at mabagal para sa modernong trabaho. Ampersand quote, nagsimulang umagos ang luha sa aking mga pisngi. Ampersand quote, pero sa akin, hindi siya ganyan. Ampersand quote, sa ampersand apos, iba siya, dahil kailangan kanya. Kailangan niya ang pera mo, ang libre mong pag-aalaga sa mga bata, ang walang kondisyon mong suporta. Ampersand quote, mahinang hinigpitan ni Ahmed ang aking mga kamay. Ampersand quote, pero ngayon na hindi mo na maibigay ang gusto niya, ipinapakita niya ang kanyang totoong kulay. Ampersand quote, paano mo nasisiguro na siya ang parehong tao? Ampersand quote, kinuha ni Ahmed ang kanyang telepono at ipinakita sa akin ang isang larawan. Si Katrina yon, sa isang office meeting, ngunit ang kanyang ekspresyon ay ibang-iba sa anumang nakita ko. Mayroon siyang ngiti na may bahid ng kalupitan, paghamak, habang nakikipag-usap sa isang tao sa labas ng frame. Ampersand quote, ang larawang ito ay kinuha ko noong nakaraang linggo, habang sinisigawan niya ang isang matandang empleyado, dahil sa isang maliit na pagkakamali. Ampersand quote, ang mundo ko, tila umuga. Ang babae sa larawan, anak ko yon, pero isa rin siyang estranghero. Paano ako naging bulag? Ampersand quote, mayroon pa, ampersand quote, patuloy ni Ahmed, mahina ang kanyang boses. Ampersand quote, kahapon, pagkatapos ng tawag mo, gumawa ako ng ilang discreet na investigasyon. Nakausap ko ang ilang kasamahan ko na alam ang sitwasyon ng pamilya niya. Ampersand quote, ano ang nalaman mo? Ampersand quote, na sa loob ng maraming taon, sinasabi niya sa mga tao na ikaw ay isang pasanin. Na ikaw ay nabubuhay sa kanya dahil hindi mo kayang buhayin ang sarili mo, na kailangan kanyang suportahan dahil hindi ka natutong maging independent. Ampersand quote, ang bawat salita, tila isang saksak. Ampersand quote, pero tinulungan ko siya sa loob ng maraming taon. Binayaran ko ang kanyang mga bill, inalagaan ang kanyang mga anak, inubos ko ang aking ipon para sa kanya. Ampersand quote, alam ko, pero binago niya ang lahat sa kanyang bersyon ng kwento. Ikaw ang parasite. Ampersand quote, bigla akong tumayo, pakiramdam ko ay nasusuka. Ampersand quote, kailangan ko ng sariwang hangin. Ampersand quote, lumabas ako sa hardin, si Ahmed, sumusunod sa malayo. Umupo ako sa bangko sa ilalim ng puno ng suha kung saan kami nag-usap ng maraming hapon, ngunit ngayon, lahat ay tila iba. Ang lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa aking relasyon kay Katrina ay isang kasinungalingan. Ampersand quote, gaano katagal mo nang alam ito? Ampersand quote, tanong ko nang umupo si Ahmed sa tabi ko. Ampersand quote, mula noong 2 linggo mo dito, nang sabihin mo sa akin ang apelyido niya at kung saan nagtatrabaho si Katrina, agad kong nakita ang koneksyon. Ampersand quote, bakit hindi mo sinabi sa akin noon?
Ampersand quote, vacation gratis, ampersand quote, sinabi niya sa lahat na ipinadala kanya sa isang all-expenses paid trip upang paalisin ka sa loob ng ilang linggo. Nasa wakas, nakahanap siya ng paraan upang pansamantalang mawala ang kanyang problema sa nanay, ampersand quote, ang mga salitang iyon, ganap na sumira sa aking puso. Hindi ito isang gawa ng pagmamahal, ito ay isang estratehiya upang ilayo ako. Ampersand quote, nalaman ko rin na naghahanap na siya ng mga bahay ampunan sa lugar. Tumawag siya sa 3 magkakaibang lugar sa nakaraang 2 linggo, ampersand quote, bahay ampunan. Bulong ko, nanginginig. Ampersand quote, ang plano niya ay idedeklara kang mentally incapacitated pagbalik mo, at sa ganoong paraan, makontrol ang anumang natitirang pera mo, ampersand quote, ang mundo ko, tila gumuho. Ang sarili kong anak, hindi lang ako iniwan, kundi nagpaplano rin siyang ikulong ako upang nakawin ang kaunting natitira sa akin. Ampersand quote, paano siya naging ganoon kalupit, ampersand quote, umiyak ako. Ampersand quote, ibinigay ko ang lahat, ampersand quote, at sinamantala niya yon, ampersand quote, mariing sabi ni Ahm. Ampersand quote, pero Elena, makinig ka. Hindi ka responsable sa kalupitan ng ibang tao, kahit pa ang taong iyon ay ang iyong anak, ampersand quote, ng gabing iyon, hindi ako makatulog. Naglakad ako sa bahay, pinoproseso ang lahat ng ibinunyag ni Ahm. Bawat alaala ng mga nakaraang taon ay muling binibigyang kahulugan sa ilalim ng bagong liwanag na ito. Ang mga panahong sinigawan ako ni Katrina sa harap ng kanyang mga kaibigan, ang mga panahong pinaparamdam niya sa akin na nagkasala ako sa pangangailangan ng pahinga pagkatapos mag-alaga ng mga bata buong araw. Ang kanyang patuloy na kawalan ng pasensya sa akin, na tila ang aking presensya ay isang abala. Lahat ay may kahulugan na ngayon. Hindi ako naging isang kulang na nanay, ako ay isang biktima. Kinabukasan ng umaga, nakita ako ni Ahm sa kusina, naghahanda ng kape bago pa sumikat ang araw. Hindi ako nakatulog. Hindi ko kayang matulog. Ang bawat salitang sinabi niya tungkol kay Katrina, umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang mukha niya, ang kanyang ngiti na puno ng kalupitan sa litrato, ang kanyang lihim na plano. Napakalaking pasakit. Ngunit sa gitna ng sakit na yon, may umusbong din na kakaibang lakas. Pakiramdam ko, tila ako ay nagising mula sa isang mahabang panaginip, isang panaginip na puno ng pagbibigay at pagsasamantala. Humina ako ng malalim. Ampersand quote, Ahm, ampersand quote, sabi ko, ampersand quote, may gusto akong itanong sa ampersand apos, yo, at kailangan kong maging tapat ka sa akin, ampersand quote, tinitigan niya ako sa mata. Ampersand quote, syempre, ampersand quote, nyaya mo akong manatili dito dahil naawa ka sa akin, hindi ba, ampersand quote, lumubog ang puso ko, naghihintay ng sagot. Pero ngumiti si Ahm. Ampersand quote, sasabihin ko sa ampersand apos, yo ang buong katotohanan, ginang Elena. Sa una, awa yon. Nakita ko ang sakit ng pag-iwan ng pamilya dahil naranasan ko rin yon. Ngunit sa 3 linggo na nakalipas, Elena, natuklasan ko na isa ka sa pinakamahalagang tao na nakilala ko. Ang iyong karunungan, ang iyong tunay na malasakit, ang iyong kakayahang makahanap ng kagandahan kahit sa gitna ng sakit. Hindi ka manatili dito dahil sa awa. Manatili ka dahil marami kang maibibigay sa mundo, ampersand quote, sa unang pagkakataon mula nang malaman ko ang totoo tungkol kay Katrina, nakaramdam ako ng kislap ng pag-asa. Ampersand quote, naniniwala ka ba talaga na kaya kong bumuo ng buhay dito, isang tunay na buhay, ampersand quote, tanong ko. Ampersand quote, hindi lang ako naniniwala, Elena. Alam ko. At tutulungan kitang patunayan iyan sa iyong sarili, ampersand quote, sa sandaling iyon may nagbago sa loob ko. Ang babaeng naghihintay na pahalagahan siya ng kanyang anak ay namatay. Sa kanyang lugar, nagsimulang umusbong ang isang babae na sa wakas ay pinahahalagahan ang sarili niya. 2 araw pagkatapos ng pagbubunyag tungkol kay Katrina, umuwi si Ahm na may dalang isang panukala na magpapabago sa lahat. Ampersand quote, Elena, ampersand quote, sabi niya, ampersand quote, naaalala mo ba na nabanggit ko sa ampersand apos, yun na kailangan namin ng mga health consultant sa isa sa aking mga kumpanya, ampersand quote. Tinutulungan ko noon si Fatima sa pagtitiklop ng mga malinis na labada, isang aktibidad na nagsimula kong makitang nakakapagpahupa ng aking damdamin. Ampersand quote, naalala ko, ampersand quote, well, seryoso ako doon. Mayroon akong meeting bukas sa medical director ng bagong Al Salam Medical Center na bubuksan namin.
Kailangan nila ng isang taong may tunay na karanasan sa pag-aalaga ng mga matatanda upang maitatag ang mga protokol sa pag-aalaga. Quote, huminto ako sa pagtitiklop at tiningnan siya. Quote, pinapahalagahan ko ang lahat ng ginawa mo, pero hindi mo kailangang mag-imbento ng trabaho para sa akin. Quote, hindi ako nag-imbento ng kahit ano. Quote. Kinuha niya ang isang folder mula sa kanyang briefcase. Quote, tingnan mo ang mga dokumentong ito. Ang proyekto ay totoo, ang posisyon ay totoo. At sa totoo lang, pagkatapos suriin ang iyong karanasan, sa tingin ko, perpekto ka. Quote, sinuri ko ang mga papeles. Ito ay isang luxury care center na partikular na idinisenyo upang magbigay ng mataas na kalidad na pangangalaga sa mga matatanda. Ang mga plano ay nagpapakita ng mga kahanga-hangang pasilidad, ngunit ang higit na nakakuha ng aking pansin ay ang mga protokol sa pag-aalaga na kanilang binalangkas. Tama ang mga ito sa teknikal, ngunit kulang ang human touch na itinuro sa akin ng 40 taon ng karanasan. Quote, maayos ang mga protokol na ito, quote, sabi ko, quote, pero may ilang bagay na maaaring mapabuti, quote, tulad ng ano, quote, sa loob ng sumunod na oras. Ipinaliwanag ko kay Ahmed ang mga detalye ng pangangalaga sa geriatric na hindi itinuturo sa mga libro, tulad ng kahalagahan ng pagpapanatili ng mga pamilyar na gawain, ang tamang paraan upang makipag-ugnayan sa mga pasyenteng may demensya, ang maliliit na detalye na gumagawa ng pagkakaiba sa pagitan ng clinical care at human care. Matamang nakikinig si Ahmed, nagsusulat. Quote, Elena, ito mismo ang kailangan namin. Sasama ka ba sa akin bukas sa meeting? Quote, bilang ano? Quote, bilang iyong bisita, bilang ang senior consultant na irerekomenda ko para sa posisyon. Quote, ng gabing yon. Halos hindi ako makatulog, ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa kagalakan, hindi dahil sa sakit. Matagal na panahon na simula nang maramdaman ko na ako ay pinapahalagahan sa propesyonal na paraan. Sa ospital kung saan ako nagtrabaho sa loob ng mga dekada, ang aking karanasan ay naging bahagi ng routine. Dito, nakita ni Ahmed at ng kanyang kupunan ang aking karanasan bilang isang bagay na espesyal. Ang meeting kinabukasan ay naging napakalinaw. Ang medical director, si E. Said, ay isang bata, matalino, ngunit malinaw na nahihirapan sa komplikasyon ng pagtatatag ng mga humanized care protocol. Quote, pinag-aralan namin ang mga pinakamahusay na sentro sa Europa at Estados Unidos, quote, paliwanag niya. Quote, ngunit may kulang sa amin. Ang mga pasyente ay teknikal na inaalagaan ng maayos, ngunit nagrereklamo ang mga pamilya na kulang ang init, dahil tinatrato namin ang mga tao bilang mga medical cases sa halip na mga tao na may mga kwento, quote, quote. Ang isang 80 taong gulang na pasyente ay hindi lamang isang taong nangangailangan ng gamot sa tamang oras, quote, sabi ko. Quote, siya ay isang taong marahil ay isang guro, isang tatay, isang artista. Mahalaga ang kwentong iyon para sa kanyang pangangalaga, quote, sa loob ng sumunod na 2 oras, ipinakita ko sa kanila kung paano maaaring ganap na baguhin ng maliliit na pagbabago sa mga protokol ang karanasan ng mga pasyente. Kung paano i-personalize ang mga silid na may mga pamilyar na bagay, kung paano sanayin ang mga tauhan na makinig sa mga kwento, hindi lang sa mga sintomas. Kung paano lumikha ng mga espasyo upang ang mga pamilya ay makaramdam ng pagtanggap sa halip na pagpapaubaya. Sa pagtatapos ng meeting, formal na inalok ako ni E. Said ng posisyon. Ang sahod ay higit pa sa anumang kinita ko bilang isang nurse, 280,000 bawat buwan, kasama ang mga benepisyo sa kalusugan at tirahan. Tirahan? Naguluhan ako. Quote, mayroon kaming mga apartment para sa mga senior staff sa parehong kompleks ng sentro, quote, paliwanag ni Ahmed. Quote, Elena, ito ay magbibigay sa apos, yon ang kumpletong independence, quote, sa unang pagkakataon sa mga linggo, naisip ko si Katrina nang walang sakit. Naisip ko kung paano niya ako nakita bilang isang pasanin, bilang isang taong hindi kayang buhayin ang sarili. Ngayon, may pagkakataon akong patunayan ang kabaligtaran, hindi sa kanya, kundi sa aking sarili. Quote, tinatanggap ko, quote, sabi ko. At pakiramdam ko, nagising ako mula sa isang panaginip ng mga dekada. Ang mga sumunod na araw ay naging abala sa paghahanda. Tinulungan ako ni Ahmed na makuha ang lahat ng kinakailangang dokumento upang legal na makapagtrabaho sa Dubai.
Ipinakilala niya ako sa isang abogada na espesyalista sa immigration na nagpaliwanag sa akin ng proseso upang makakuha ng permanenteng tirahan. Ito ang trabahong mahal ko, gamit ang mga kaalaman na naipon ko sa loob ng mga dekada, ngunit hindi ko kailanman lubos na pinahahalagahan. Quote, Elena, quote, sabi sa akin ni Said isang hapon, quote, napakarami mong naiambag sa mga protocol na ito. Gumagawa tayo ng isang modelo na gustong kopyahin ng ibang sentro. Quote, isang linggo pagkatapos tanggapin ang posisyon, nakatanggap ako ng tawag na matagal ko nang hinihintay. Si Katrina. Quote, Nanay, kailan ka ba titigil sa kalokohang ito at babalik sa bahay? Kailangan ka ng mga bata. Quote, kumusta, Katrina? Quote, sabi ko ng kalmado. Quote, kumusta sina Marco at Sofia? Quote, maayos sila, pero nami-miss nila ang lola nila, lalo na si Marco. Palagi kanyang hinahanap, quote, ang puso ko, biglang kumirot. Nami-miss ko ng labis ang aking mga apo. Quote, maaari ko ba siyang kausapin? Quote, nasa eskwelahan. Nanay, seryosohan tayo. Ang yugto ng independence mo ay sapat na. Panahon na para bumalik ka sa iyong tunay na buhay. Quote, ito ang tunay kong buhay, Katrina. Quote, anong ibig mong sabihin? Quote, ibig sabihin, mayroon akong trabaho dito, isang tunay na trabaho na may tunay na sweldo kung saan pinapahalagahan ang aking karanasan. Quote, may mahabang katahimikan. Quote, isang trabaho. Nanay, 6 na po apos, 4 na taong gulang ka na. Anong klaseng trabaho ang pwede mong makuha dyan? Malamang, niloloko ka lang nila. Quote, ang boss ko ay si Ahmed Al Maktoum. Maaari mo siyang i-research kung gusto mo. Quote, isa pang katahimikan. Pagkatapos, narinig ko ang pagtatype sa isang computer. Alam kong naghahanap si Katrina ng impormasyon tungkol kay Ahmed sa internet. Quote, Nanay, quote, ang kanyang boses ay ganap na nagbago. Quote, nakikipamuhay ka sa isang bilyonaryo. Quote, nakatira ako sa bahay ng isang kaibigan na tumulong sa akin nang iwanan mo ako. Quote, hindi kita iniwan. Kailangan ko lang ng espasyo para mag-isip. Quote, Katrina, iniwan mo ako sa isang banyagang airport na walang pera at telepono. Tinatawag iyon na pag-iwan. Quote, sige, marahil lumabis ako, pero ngayon, pwede ka nang bumalik. Pinatawad na ang lahat. Quote, pinatawad. Ngumiti ako ng walang kagalakan. Quote, ikaw ang magpapatawad sa akin. Nanay, huwag mo nang pahirapan pa ito. Alam kong galit ka, pero napatunayan mo na ang iyong punto. Ngayon, umuwi ka na. Quote, ang bahay ko ay nandito na ngayon, Katrina. Quote, ang bahay mo, nanay. Ano ang mangyayari kapag nagsawa na sa apos, yo ang lalaking yan? Kapag na-realize niya na isa ka lang matandang babae na walang pera, quote, ang kanyang mga salita ay masakit, ngunit sa pagkakataong ito, sa ibang paraan. Hindi masakit dahil totoo, kundi dahil ipinapakita nito kung ano ang tunay na iniisip sa akin ni Katrina. Quote, Katrina, may itatanong ako sa apos, yo, at gusto kong maging tapat ka. Nakita mo ba ako bilang higit pa sa isang libreng yaya at pinagkukuhanan ng pera? Quote. Isang taon matapos ang mga kaganapan, patuloy akong nagtatrabaho sa Al Salam Medical Center. Ang buhay ko ay nagkaroon ng bagong kulay, bagong direksyon. Ang aking karanasan bilang isang nurse sa loob ng 40 taon, na dati apos, tila walang halaga, ngayon ay ginto. Kinikilala ako. Pinapahalagahan. Ako, si Elena Ramirez, ang dating nanay na tila isang anino lamang sa sarili kong pamilya, ngayon ay Director of Patient Welfare, na may sahod na 370,000 bawat buwan. Higit pa yon sa anumang pinangarap ko, higit pa sa anumang kailangan ko. Ang aming sentro ay naging modelo, hindi lamang sa Dubai, kundi sa buong gitnang silangan. Dumadating ang mga delegasyon mula sa iba apos, ni ibang bansa upang pag-aralan ang aming mga protokol, ang aming paraan ng pag-aalaga na may puso. Dito ko napatunayan sa aking sarili, at hindi na kay Katrina, na mayroon akong halaga, mayroon akong silbi sa mundong ito. Tahimik akong nagtagumpay sa paraan na hindi ko kailanman inakala. Isang umaga, habang nasa opisina ako, nagrerepaso ng mga ulat, tumunog ang telepono ko.
Si Fatima. Ampersand quote, Elena, Abi, may tawag ka. Ang apo mo, si Marco, ampersand quote, ang puso ko, biglang bumilis. 12 buwan na ang nakakaraan simula nang huli kong makita ang aking mga apo, mula ng gabing iyon na puno ng sigawan at luha. Ampersand quote, pakikonekta mo, ampersand quote, bulong ko, nanginginig ang mga kamay. Ampersand quote, Lola, ampersand quote, ang boses ni Marco, mas malalim na ngayon. 18 taong gulang na siya. Ampersand quote, kumusta ka, apo ko, ampersand quote, maayos naman po, Lola. Nakagraduate na po ako sa high school, ampersand quote, isang munting ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ampersand quote, binabati kita, anak ko. At si Sofia, ampersand quote, maayos din po siya, Lola. Pero gusto ko pong tumawag kasi ampersand quote, ang boses niya, bahagyang nanginginig. Ampersand quote, kasi po, 18 anyos na po ako, at hindi na po ako kayang pigilan ni nanay na kausapin ka. Ampersand quote, nagsimulang umagos ang luha sa aking mga pisngi. Ampersand quote, oh Marco, ampersand quote, Lola, kailangan po ninyong malaman. Hindi po kami kailanman naniwala sa mga sinasabi ni nanay tungkol sa inyo. Alam po namin na hindi niyo kami iniwan, ampersand quote, ano ang sinasabi niya, ampersand quote, tanong ko, ang boses ko, mahina. Ampersand quote, na nababaliw na po kayo. Na niloloko po kayo ng mayayamang lalaking iyon. Na hindi niyo na po kami mahal, ampersand quote, huminto si Marco. Ampersand quote, pero naaalala po namin, Lola. Naaalala namin kung paano po kayo noon, kung paano po kayo laging nandyan para sa amin, ampersand quote, lagi ko kayong mahal, Marco. Bawat araw ng nakaraang taon, dala ko kayo sa aking puso, ampersand quote, alam po namin, Lola. At may isa pa po kayong dapat malaman, ampersand quote, ano yon, anak ko, ampersand quote, natanggal po si nanay sa trabaho, 6 na buwan na ang nakalipas, ampersand quote, biglang bumigat ang aking sikmura. Ampersand quote, anong nangyari, ampersand quote, tinanggal po siya dahil sa masamang pakikitungo sa mga matatandang empleyado. Marami po daw nagrereklamo sa ugali niya, ampersand quote, bumuntong hininga si Marco. Ampersand quote, nagtatrabaho po siya sa mga temporary jobs simula noon. Hindi po niya kinikita ang kalahati ng dati niyang kinikita, ampersand quote, sa kabila ng lahat ng ginawa sa akin ni Katrina, nakaramdam ako ng munting pag-aalala. Ampersand quote, ayos ba kayo sa pera, mayroon ba kayong sapat, ampersand quote, ayos naman po kami, Lola. Sa totoo lang po, mas tahimik ang bahay ngayon na wala na po gaanong kapangyarihan si nanay sa ibang tao. Sa tingin ko po, ang pagkawala ng trabaho niya ang pumilit sa kanya na mag-isip-isip, ampersand quote, naisip niya ba ang nangyari sa pagitan namin? Ampersand quote, minsan po, kapag stress na stress siya, sinasabi niya na sana ay iba ang lahat kung nandito ka para tumulong, pero pagkatapos po, nagagalit siya sa sarili niya sa pagsabi noon, ampersand quote, napapikit ako, pinoproseso ang impormasyong ito. Ampersand quote, Marco, may itatanong ako sa ampersand apos, yo. Gusto mo bang bumalik ako, ampersand quote, may mahabang katahimikan. Ampersand quote, Lola, gusto ko po na maging masaya kayo. At sa lahat po ng nalaman ko tungkol sa buhay niyo dyan, mukha po talagang masaya kayo. Ampersand quote, nagtataka ako sa buhay ko, ampersand quote, opo, Lola. Nakakita po ako ng mga article tungkol sa Al Salam Medical Center. Nakakita po ako ng mga litrato niyo sa mga conference. Ang ganda-ganda niyo po, Lola. Mukha po kayong hindi pa namin nakita noon, ampersand quote, ang mga luha ko, patuloy na umaagos. Ampersand quote, dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, Marco, pakiramdam ko ay pinapahalagahan ako kung sino ako, ampersand quote, kung gayon po. Hindi po namin gustong bumalik kayo kung ibig sabihin noon ay maging malungkot ulit kayo. Pero gusto po namin na maging bahagi kayo ng buhay namin, ampersand quote, oh, Marco, syempre pa. Ano sa tingin mo kung bumisita kayo sa akin ngayong summer vacation? Maaari ko kayong padalhan ng mga tiket, ampersand quote, totoo po ba? Magagawa po ba namin ampersand apos, yan, ampersand quote, syempre, anak ko. Malaki ang bahay ni Ahmed, sapat ang espasyo, at gusto kong makita ninyo ang Dubai, ampersand quote, at si nanay po, ampersand quote, iyan ang tanong na iniiwasan ko. Ampersand quote, kung gusto ni Katrina na sumama, pwede rin, Marco, pero kailangan niya ng respeto.
Hindi ko na kayang tiisin ang pagtrato niya sa akin tulad ng dati. Ampersand quote, naiintindihan ko po, Lola, at sa tingin ko, nagsisimula na rin siyang umintindi. Ampersand quote. Nang makita ko sila sa arrival area ng airport, si Sofia, 11 taong gulang na ngayon, tumakbo agad sa akin, yumakap ng mahigpit, na tila walang araw na lumipas. Ang aking munting Sofia, lumaki na ng husto sa loob ng mga buwang iyon. Ampersand quote, aking mahal, ampersand quote, bulong ko, habang mahigpit siyang niyayakap. Si Marco naman, matangkad at gwapo na, lumapit ng dahan-dahan, ngunit nakita ko ang kaluwagan sa kanyang mga mata. Yumakap din siya sa akin, hindi gaanong mahigpit tulad ni Sofia, ngunit may parehong pagmamahal. Ampersand quote, Lola, ang lugar po na ito, ang ganda-ganda, ampersand quote, bulalas ni Sofia, habang nagmamaneho kami patungo sa bahay ni Ahmed. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, ipinakita ko sa kanila ang aking bagong buhay. Dinala ko sila sa Al Salam Medical Center, kung saan nakilala nila ang aking mga kasamahan at nakita ang trabaho na ginagawa ko. Nakita nila kung paano ako kinikilala bilang Director of Patient Welfare, kung paano ako pinapakinggan, kung paano pinapahalagahan ang aking mga ideya. Nakita nila kung paano tinitingnan ni Eha Said, ang Medical Director, si Elena Ramirez, hindi bilang isang matandang nanay na umaasa, kundi bilang isang profesional na may malaking karanasan. Dinala ko rin sila upang makilala ang aking mga kaibigan, ang bilog ng mga taong nagpahalaga sa akin dahil sa kung sino ako. Sinalubong sila ng mga kaibigan ko ng may tunay na init at pagmamahal. Ipinakita ko sa kanila ang aking apartment na pinalamutyan ng mga litrato nila at mga alaala ng aming pamilya, ngunit mayroon din itong mga bagong alaala ng aking buhay sa Dubai, mga bagong larawan ng aking mga kasamahan, mga litrato ng mga proyekto na aking pinamamahalaan. Ang bawat sulok ng apartment ko, tila sumisigaw ng aking bagong kalayaan. Isang gabi, habang naghahapunan kami sa hardin ni Ahmed, sinabi sa akin ni Marco, ampersand quote, Lola, hindi po namin kayo kailanman nakitang ganoon kapayapa noon, ampersand quote, anong ibig mong sabihin, anak ko? Ampersand quote, dati po, laging mukha kayong stress, parang may hinihintay kayong masamang mangyari. Dito po, iba kayo. Kayo po talaga, ampersand quote, tumango si Sofia ng mariin. Ampersand quote, po, at lahat po dito, nirerespeto po kayo ng sobra. Sa klinika po, sabi po ng doktor na yon, kayo po ang pinakamatalinong tao na kilala niya, ampersand quote, ngumiti ako, isang tunay na ngiti na mula sa puso. Ampersand quote, dahil dito, nakikita nila ako dahil sa aking karanasan at kaalaman, hindi lang bilang ang lola na nag-asikaso ng mga utos. Ampersand quote, doon, sa mga mata ng aking mga apo, nakita ko ang pagbabago sa aking sarili. Hindi na ako ang dating Elena, ang dating nanay at lola na bulag na nagbigay ng lahat. Ako ngayon ay isang Elena na may halaga, may boses, at may sariling buhay. Ang pakiramdam ng pagiging pinapahalagahan ay napakasarap, at ang pakiramdam na nakita iyon ng aking mga apo ay isang di mabilang na gantimpala. Sa huling araw ng kanilang pagbisita, nagtanong si Sofia ng isang bagay na nakasira at nagpagaling sa aking puso sa parehong oras. Ampersand quote, Lola, pwede po ba akong tumira sa ampersand apos, pagkatapos ng eskwela? Ampersand quote, ang aking mahal, bakit mo gustong gawin yon? Ampersand quote, kasi po, dito, masaya po kayo, at kapag masaya po kayo, masaya din po ako. Ampersand quote, ng gabing iyon, pagkatapos matulog ng mga bata, umupo kami ni Ahmed sa hardin. Tulad ng maraming beses naming ginawa sa nakaraang taon. Ampersand quote, iniisip mo ba ang sinabi ni Sofia? Ampersand quote, tanong niya. Ampersand quote, nakakatukso, hindi ba? Ang magkaroon ng aking mga apo dito kasama ko, ampersand quote, pero, ampersand quote, sabi ko, ampersand quote, hindi ko gusto na pumunta sila dahil sa maling dahilan. Gusto kong pumunta sila dahil bubuo sila ng sarili nilang buhay, hindi dahil sa tumatakas sila kay Katrina. Ampersand quote, napakatalino mo, Elena, ampersand quote, Ahmed, may gusto akong itanong sa ampersand apos. Sa loob ng maraming buwan. Ampersand quote, ano yon? Ampersand quote, nagsisisi ka ba sa pagtulong sa akin noon sa airport? Ampersand quote, tiningnan ako ni Ahmed ng may tunay na pagkabigla. Ampersand quote, Elena. Ang pagtulong sa ampersand apos, ang pinakamagandang bagay na nagawa ko sa maraming taon. Hindi mo lang binuo ang sarili mong buhay, kundi tinulungan mo rin akong buuin ang buhay ko. Ampersand quote, anong ibig mong sabihin? Ampersand quote, ang makita ang iyong lakas.
Ang iyong kakayahang magsimulang muli sa edad na 60 apos, 4, ay nagbigay inspirasyon sa akin na subukan na makipagkasundo sa aking sariling mga anak, quote, at ano ang resulta, quote. Well, ang aking bunsong anak na lalaki ay sa wakas ay tumugon sa aking mga liham noong nakaraang buwan. Isang simula yon, quote. Kinabukasan, inihatid ko sina Marco at Sofia sa airport. Doon, sa departure area, nakita ko si Katrina. Payat. Pagod. Tila may dinadalang mabigat na pasan sa kanyang mga balikat. Hindi na siya ang dating Katrina, ang mayabang na Katrina, na naghahari-harian sa aking buhay. Nang lumapit kami, tumayo siya. Sa isang sandali, inakala kong sisigaw siya, o magsasagawa ng isang eksena, tulad ng dati. Ngunit hindi. Sa halip, mahina siyang bumati. Quote, kumusta, nanay, quote, kumusta, Katrina, quote, isang awkward na katahimikan ang bumalot sa amin habang kinukuha ni na Marco at Sofia ang kanilang mga bagahe. Ang mga bata, nakayuko, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Quote, mukha silang masaya, quote, sabi ni Katrina, ang boses niya, tila napakalayo. Quote, nagkaroon sila ng napakagandang vacation, quote, nanay, ako, quote, sinimulan niya, pagkatapos ay huminto. Quote, ano, anak ko, quote, tanong ko. Quote, wala. Basta, mag-ingat ka, quote, hindi yon isang paghingi ng tawad, ngunit higit pa yon sa inaasahan ko. Habang pinapanood ko ang aking mga apo na lumalayo kasama ang kanilang nanay, hindi ko naramdaman ang desperasyon na naramdaman ko dati. Nakaramdam ako ng pag-asa. Isang pag-asa para sa kanila. At para sa akin. 6 na buwan matapos ang araw na yon, isang hapon, nang basahin ko ang mga ulat ng pasyente sa aking opisina, may dumating na liham. Hindi ito email, hindi text message. Isang tunay na liham. Sulat kamay. Mula kay Katrina. Ang puso ko kumabog ng malakas. Dahan-dahan kong binuksan. Quote, nanay, quote, panimula niya, quote, matagal ko nang pinag-isipan ang nangyari sa pagitan natin. Nawala ang trabaho ko dahil sa pakikitungo ko sa mga matatanda, at dahil sa nangyari, napagtanto ko ang ilang bagay tungkol sa aking sarili na hindi ko nagustuhan, quote, huminto ako, huminga ng malalim. Karma, naiisip ko. O mas angkop, gaba. Quote, hindi pa ako handang humingi ng tawad ng buo. Dahil galit pa rin ako sa apos, yo sa pag-alis mo, pero nagsisimula na akong umintindi kung bakit mo ginawa yon. Palagi kang pinag-uusapan ng mga bata, kung gaano ka kasaya, kung gaano kahalaga ang trabaho mo, kung gaano ka iginagalang. Hindi kita kailanman nakita sa ganoong paraan noong nakatira ka pa dito, at kasalanan ko yon. Hindi ko alam kung magagawa pa natin itong ayusin sa pagitan natin, pero gusto kong malaman mo na nagsisikap akong maging isang mas mabuting tao, isang mas mabuting nanay. Marahil, balang araw, maging isang mas mabuting anak din gusto ulit ng mga bata na bisitahin ka sa tag-araw. Kung ayos lang sa apos, yo, gusto kong ipadala sila, quote, Katrina. Ang sulat niya, isang halo ng pait at pagsisisi, ng galit at pag-unawa. Hindi ito ang buong paghingi ng tawad na minsan kong pinangarap, ngunit ito ay isang simula. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa aking balkonahe, tinatanaw ang mga ilaw ng Dubai na kumikinang hanggang sa abot tanaw, ang lungsod na naging aking tahanan, sinulat ko ang aking sagot. Quote, Katrina, quote, panimula ko, ang aking mga salita, kalmado, matatag, quote, syempre, ang mga bata ay maaaring pumunta sa susunod na tag-araw. At kung balang araw ay gusto mo ring bumisita, ikaw ay malugod na tinatanggap. Ngunit, kung ikaw ay darating bilang isang anak na gumagalang sa kanyang ina, hindi bilang isang taong gustong kumbinsihin akong bumalik sa dating ako. Ipinagmamalaki ko ang babaeng ako ngayon, at hindi ako hihingi ng tawad para doon kailanman, quote, sa pagtatapos ko ng liham, naisip ko ang landas na aking nilakbay. Mula sa isang babaeng iniwan sa airport, hanggang sa maging isang iginagalang na international expert. Mula sa pagiging isang pasanin, hanggang sa maging pinahahalagahan dahil sa aking karunungan. Mula sa pamumuhay para sa iba, hanggang sa pamumuhay para sa aking sarili. Hindi ko alam kung magkakaroon kami ni Katrina ng relasyon bilang mag-ina na palagi kong pinangarap, ngunit sa unang pagkakataon, ayos lang iyon.
Mayroon akong isang kumpleto at kasiyasyang buhay, mayroon man o wala ang kanyang pag-apruba. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa mga pasilyo ng Al Salam Medical Center, bumabati sa mga pasyenteng sumasalubong sa akin nang may tunay na ngiti, napagtanto ko ang isang bagay. Natagpuan ko ang pinakamagandang paghihiganti ay ang bumuo ng isang buhay na napakapuno at kasiyasya, kaya _apos, si ang kanyang opinyon tungkol sa akin ay hindi na mahalaga. Nang gabing iyon, habang naghahanda ako ng hapunan sa aking magandang apartment, tumunog ang telepono ko. Si Sofia. Lola, hulaan mo po kung ano, ano yon, aking mahal, sabi po ni nanay, pwede na po akong mag-aral ng business administration sa kolehiyo. Sabi niya po, baka po pwede akong magtrabaho sa mga ospital tulad ninyo, umiti ako, nakaramdam ng isang pamilyar na init sa aking dibdib. Napakagandang balita, Sofia, Lola, may itatanong po ako sa _apos. Syempre, Nag-aalala po ba kayo minsan na malayo kayo sa amin, Pinag-isipan ko ng seryoso ang tanong. Minsan, namimiss ko na hindi ko kayo nayayakap kung kailan ko gusto, pero hindi ako natatakot, aking mahal, dahil alam ko na kahit nasaan ako, kayo ay nasa aking puso. At alam ko na anuman ang mangyari, hindi na ako mawawala sa aking sarili kailanman, Pagkatapos ng tawag, umupo ako sa aking balkonahe muli, tinatanaw ang mga ilaw ng Dubai na kumikinang hanggang sa abot tanaw. Sa edad na 60 apos, lilima, natutunan ko ang pinakamahalagang aral sa buhay, na ako ay karapat-dapat sa pag-ibig, paggalang, at kaligayahan, at ang tanging taong responsable para masiguro iyon ay ako mismo. Ang babaeng iniwan sa isang airport ay namatay. Sa kanyang lugar, isinilang ang isang babae na alam ang kanyang halaga. At ang babaeng iyon, hindi na muling hahayaan ang sinuman na magpahiya o magparamdam sa kanya na siya ay kulang. Siya ay malaya. Siya ay masaya. Siya ay sapat. Ang kwento ni Elena Ramirez ay nagtatapos dito. Ngayon, kayo, mga kapamilya ng tahimik na ama, ano sa tingin nyo ang desisyon ni Ginang Elena? May gagawin ba kayong iba kung kayo ang nasa lugar niya? Ibahagi po ninyo ang inyong mga iniisip sa comment section sa ibaba, binabasa ko po ang bawat isa sa inyong mga salita. Kung ang kwentong ito ay nagpaisip o nagpagalaw sa inyong damdamin, huwag po ninyong kalimutang mag-iwan ng like. Ibahagi po ito sa inyong mga mahal sa buhay na naniniwala kayong makikinig din at madarama. At mag-subscribe sa channel ng Tahimik na Ama para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod na kwento. Magkita-kita po tayo sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod na pagkakataon baka kayo na mismo ang magiging bida. Ang kwentong ito ay kathang-isip, at ang mga kilos na ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay. Panoorin ito bilang pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.